Good morning mga boss. Oras natin 8:57 at nandito na naman tayo sa lansangan, pakalat-kalat mga bossing. So today is Wednesday and I'm going to work again. So grind lang ng grind, sabi nga nila mga bossing, no? Trabaho lang ng trabaho, dahil bukas baka mamaya hindi natin kaya magtrabaho. So habang malakas, magtrabaho lang tayo ng magtrabaho para sa ekonomiya mga bossing. Kasi wala tayong ipangangalahan kundi ang ating sarili. So habang tumatagal ay pawalang kwenta ang ating government. Kaya grind lang ng grind para sa sarili. So bala ng ano to bala ng barena. So kailangan natin magtrabaho mga bossing para may makaltas sa atin na tax, para naman may makurakot yung mga taga-gobyerno natin, no? Nakakahiya naman kung wala silang makukurakot. Baka mawalan sila ng ganang tumakbo sa politiko kapag wala na silang kukurakutin. Gago! Kaya sa ating mga kababayan, trabaho lang tayo ng trabaho para yung ating mga congressman, ating mga senador, ating mga engineer sa gobyerno, yung mga project engineer, yung sa DPWH, ayan, trabaho lang tayo ng trabaho para may pumapasok na pera sa ating bayan, para naman may kurakutin sila, para naman nagkakaroon ng silbi yung kanilang pagiging korupsyon, pagiging corrupt, no? So yun lang panawagan ko. Huwag tayong titigil sa katrabaho kasi nakakahiya sa kanila. Baka wala na silang kukurakutin. Kawawa naman yung kanilang pamilya. Baka wala na silang kurakutin, walang maipakain sa pamilya. Baka masisi pa tayo mga empleyado. So nakakahiya. Kaya sana po magtrabaho tayo na magtrabaho hanggang sa kaya natin. Hanggang kaya ng katawan natin, trabaho lang tayo ng trabaho. So shout out sa mga taga-gobyerno. So ito po, papasok na naman po ako. Alas 11 na po ang oras natin ng umaga, medyo mainit na. So papasok po ako ng trabaho. At sana po ay makaltasan na naman ako ng tax, para meron na naman kayong kurakutin. Okay, nakakahiya naman sa inyo. Yun o, ngayon lang ako nakakita ng tao na tumatawid sa ano na to, sa overpass. Karamihan kasi ng mga overpass dito sa atin parang display lang. Kumbaga parang isa lang yan sa mga proposal budget, para lang may masabi na meron silang project para mabigyan ng pera. Pero yung implementasyon hindi nila masyado tinututukan. Kaya kung mapapansin nyo guys, kahit may overpass ay ang mga tao nandun pa rin sa ilalim ng tulay tumatawid, which is very dangerous para sa mga tao na tumatawid doon, kasi pwede silang masagasaan. So ang kawawa sa huli yung mga driver, di ba? Na imbis na tumawid yung pedestrian o yung tao sa overpass, eh hindi sila doon tumatawid kasi nga walang nag-i-implement, walang naninita. Kumbaga parang basta na lang inilalagay yung mga overpass, bahala na kayo kung gagamitin nyo o hindi. So yun yung mali dito sa atin, diba? Kaya hindi natin pwedeng sisihin din yung mga tao kung walang disiplina, kasi yung mga namumuno, number 1 din walang disiplina. Kaya pare-parehas lang talaga.
So kawawa na lang yung mga driver na makakasagasa. So wag naman sana, no? So hindi lang naman siguro kayo nakakapansin ng mga overpass. Napakaraming overpass dito sa atin. Ito na yata yung bansa na napakarami ng overpass pero hindi naman nagagamit dahil kulang sa implementasyon. Walang nag-i-implement. Kahit nga minsan may mga enforcers, may mga POSO or mga government official. So imbis na paakyatin sa tulay or doon sa overpass, ay hinihikayat na lang nila na tumawid doon sa ilalim. So nasasana yung tao. So para sa kanila okay lang na hindi tumawid sa overpass doon sa tamang tawiran. So sayang yung pondo, sayang yung budget na nilaan sa mga ganyang klase ng proyekto. Dahil yung pera na yan galing din po yan sa atin, sa pera natin, nating mga manggagawa, nating mga Pilipino, no, na dapat sana napupunta sa maayos pero wala, napupunta lang sa wala. So good vibes muna tayo mga bossing, good vibes. Tama na muna yung mga negative. So may napansin ako dito sa aking harapan, no. Ito yung Honda Navi, yung maliit na motor. Ito Navi, Honda Navi. Ganun pala itsura niya sa personal. Sobrang liit pala talaga. Para siyang e-bike talaga. Para siyang e-bike. Muntik na. Tricycle na biglang pumasok. Pambihira, papakamatay yata. Tatay talaga. Ayun guys, so Navi, oh. Ang liit. Navi. Daan lang tayo dito guys, saglit.
Kaso mahigpit na nga pala ngayon. Wag na. Dadaan sana ako dito sa Forest Lake kasi ngayong araw yung libing ng ninong namin sa kasal. Kaya lang 2 PM pa ang libing. Oras natin 9:13. So plano ko sanang dumaan, kaya lang na. Medyo mahigpit na yung guard dito kasi ngayon ay 29 na. So naghihigpit na talaga sila. So hindi ka na pwedeng basta pumasok dyan kapag wala kang dadalawin. Welcome, Province of Cavite, Municipality of Carmona. Nagbabadya ang ulan. Ang init sa Maynila kanina, pero dito sa Laguna biglang maulap, makulimlim. Wag naman sana. Mamaya ka na umulan pagdating ko ng opisina. Excuse me po. Hanap muna tayo ng mabibilhan na almusal. Bili tayo ng almusal. Wala akong almusal. Ang gusto ko lang sa lugar na to guys, kapag dito ako dumadaan, napakarami ng pwedeng mabilhan ng pagkain. Kaya kahit umaalis ako sa bahay nang hindi nag-aalmusal, dito makakabili ako. At saka mura lang yung mga bilihin dito. Ay, wala na yung wala na yung Dunkin Donut. So ang madalas kong binibili dito guys ay turon or banana Q.
mahalaga. Prutas. Tandaan lang natin na hindi po ito kapatid pag-iingay Ito, na meron walang dito, kabuluhan, kundi bagay na dapat po natin pakinggan sa umaga. Ayun, po turon, nito, kapatid, hindi po ito ingay. Turon tayo, turon. Inuulit po kung may ingay kapatid na magdadulot sa atin na magandang kinabukasan sa atin ng buhay. Tayo pabili pong turon. Kung iisipin natin may magandang bagay pang mangyayari sa buhay natin sa mundo na ito. Maaaring kapatid, ngunit hanggang sa mundo lang po na ito. Kapatid, ngunit ang plano ng Diyos ay hindi hanggang sa mundo lang po na ito. Ito lang po. Sa kapilang buhay ay may plano ang Diyos sa bawat tao, sa bawat isa sa atin. At dapat po natin Isang turon. makayunan yung plano po na yun dahil hindi magaganap ang plano ng Diyos kung hindi po tayo sasang-ayon sa Kanya sa umagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon Jesucristo. Hindi po pananampalataya na sa salita lang, kundi pananampalataya, kapatid, na nakikita Alright. sa puso at sa buhay na meron po tayo. Dahil So, ang meron na tayong turon. ay hindi lang patungkol sa pagiging mabuting tao. Doon naman tayo sa ilalim ng tulay guys, sa may tindahan ng buko. So sana nandun si tropa na nagtitinda ng buko. Kasi kung minsan wala siya kahapon wala siya doon. So sana nandun siya ngayon. Ito mayroon din dito kaya lang hindi yan yung binibilhan ko Doon sa kabila mas maano siya, mas puro, talagang hindi hinahaluan ang tubig. Kaya lang medyo tumatabang katagalan dahil doon sa dami ng yelo na nilalagay. Pero pag ganitong oras guys, bago pa lang, hindi pa siya ganun ka hindi pa natutunaw yung yelo. Kaya nandito na tayo guys sa ilalim ng tulay kung sa nagtitinda ng buko. Ang problema, wala pa rin siya hanggang ngayon. Bakit kaya? Pangalawang araw na siyang wala. Dito siya nakapwesto sa lugar na yan sayang. So diretso na ako sa trabaho. Ang oras natin 9:34. Ayan, papasok na lang ako ng maaga kasi medyo umaambon-ambon. Baka mamaya biglang abutan tayo ng malakas na ulan. Kaya pasok na lang ako. At least kahit pa paano, kung ulan man ng malakas, nandun na ako sa trabaho, diba? So yun guys, update ko kayo pagdating ko ng trabaho. Alright, so nandito na ako guys sa parking. At ngayon ay nagre-ready tayo. Ito yung akin nabiling turon kanina guys So kainin ko na lang mamaya pagdating sa trabaho. Ouch.